Tingin nga ng inyong mga background ng... Ay, hindi. Tingin nga ng inyong background ng dagat. Hindi ba rin nasa barko na? Nasa barko na nga ang iba. Ano pa? Hindi pa kayo naalis. Hindi pa kayo naalis. Ito yung ating example for today. So ito ay example kapag halimbawa ay hindi mo ma-simplify yung circuit ng series at parallel. So just like yung sa circuits natin ay ang ginagawa ay delta to y, y to delta. So itong diagram na ito ay 100 MVA ang base niya. So itong mga nandito ay yung mga unit impedance nila. So yung fault impedance ay given na 0.16. And then meron tayong iba't ibang scenarios na kung saan ay meron yung mga nangyari ang fault ay sa bus 3, sa bus 2, and sa bus 1. So ang unang gagawin dyan is i-drawing natin yung per unit diagram. Although ito naman ay naka-per unit na, pero ito kasi ay naka-transformer pa. So para mas i-drawing muna natin yung kanyang per unit diagram. So ang per unit diagram ay meron niyang source. So ito yung ating VG1. So although kahit hindi naman natin ilagay yan kasi short din lang naman natin yan. So, and then ito yung kanyang CG1. So, lalagay na natin yung kanyang value. So, J0.1. Tapos, naka-series lang yung kanyang transformer. So, J0.1. Then, ito yung kanyang bus 1. Tapos, dito yung kanyang source. Tapos, dito yung impedance ng transformer na 0.2. Tapos ay nandito yung kanyang transformer na 0.2. So kapag yan ay 3-phase fault, irrelevant pa yung mga connection ng transformer. So kinu-consider lamang iyan kapag ang sinusolve ay ang line to line, line to ground, or double line to ground fault. Pag yan ay 3-phase fault, so hindi pa yan, ini-ignore lang yan. So, then ito yung mga tapos ito yung kanya. So since ito naman ay walang given na mga rating ng voltages sa buses, wala yung actual voltage, kaya ang ating ilalagay dyan ay per unit din ang ating fault current. So madali lang naman mag-convert ng from per unit to actual. So ito yung ating per unit diagram. So ito ang ating, ang nangyari ay nagkaroon ng fault sa bus 3. So ito muna ay ating kopyahin. Per unit diagram. So ito yung ating isusolve natin yung CTH. Ito ay fault on bus 3. So, sa bus 3 nangyari ang fault. So lalagyan natin ito ng X sa bus 3. So dito tayo magsisimula ng ating CTH. So to solve for CTH, una, i-short natin yung kanyang voltage source. Tapos ay i-simplify na natin to solve for CTH. So itong 0.1 at 0.1 ay naka-series. Itong 0.2 ay naka-series din. Ito nga lang 0.4 at 0.8, hindi mo ma-simplify kung yan ay
series or parallel, kaya gagamitan natin yan ng delta to y transformation. So pagka yung delta to y transformation, the same lang din naman ng formula ang gagamitin dyan. So, to convert natin ito into itong dalawang 0.1 at dalawang 0.2, pwede na natin yan i-simplify. So, yung series nila ay J0.2. So, ito yung bus 1, ito yung bus 2, ito ay J0.4. Tapos, ito na yung ating bus 3. Itong delta na to, i-convert natin into y. So, ano ang kanyang magiging itsura? So, ito yung kanyang ang magiging equivalent dito ay naka-y na ito. Ayan. So, ito yung ating bus. So, wala lang itong value pa. So, i-convert muna natin yung delta papunta sa y. So, palagay na natin, gawin natin itong G1, J2, and J3. Ano ang formula natin para sa conversion from delta to y? So, yung J1, kapag yan ay delta, gagawin mong y, multiply mo yung dalawang nasa tabi niyan divided by yung sum nung nasa delta. So, yung Z1, ang nasa tabi niya ay 0.4 tsaka 0.8. So, multiply natin ang 0.4 at 0.8. Tapos, i-divide natin yung sum ng tatlo. So, ito ay 0.4, 0.8, 0.4. So, ano yung value ng Z1? And then, dito, yung Z2, and then, ano ang kanyang katabi? 0.8 tsaka 0.4. So, J0.4, J0.8. Equal lang pala yan. So, ito ay 0.8, 0.4, 0.4. So, ito ay J1.6. Then, ang J3, ano ang kanyang J3 ay ito. Ang katabi niya ay 0.4 tsaka 0.4. So, ito ay J0.4, J0.4, saka J1.6. So, ano mo lang siya dito. Ilalagay mo lang yung kanyang value dito. Okay. Pa-compute mo na ako na red, then substitute natin dito. Paano pagka y to delta? Anong formula natin for y to delta? So, y to delta ay multiply mo yung tigda-dalawa. So, Z1, C2 plus C2, C3 plus C3, Z1 divided by yung opposite niya. So, opposite ng Z1 is 0.4. So, alam niyo naman yan, di ka? Kasi yun ay nasa circuits 1, circuits 2. So, ano yung ating ilagay dito? Ayan. 0.2 at 0.1. So, ito ay J0.2, J0.1. So, silalagay na natin yan dito sa ating diagram. So, ito yung J0.2, J0.2, and then J0.1. And then, pwede na natin yan masimplify. Itong 0.2 tsaka 0.2 naka-series. Then, itong 0.4 and 0.2 ay naka-series din. So, ano yung magiging itsura ng kanyang diagram na yun? So, ito yung bus 3. So, dito nangyari yung fault. So, ito yung 0.2 tsaka 0.2 ay dito ay 0.4. Okay, 0.4. Tapos ito ay 0.4 tsaka 0.2.
ay J0.6. Tapos ito ay J0.2. Then ito, since pareho sila connected sa ground, yan ay connected silang dalawa. So itong dalawang ito ay parallel, tapos series naman doon sa 0.1. So yun na yung ZTH. So ZTH natin ay parallel yung 0.4 at saka 0.6. Tapos ay nakaseries yung 0.1. So solve mo na yung ZTH. So compute mo na ng ZTH. Then, solve na natin yung IF. So, ang IF ay EA over CTH plus ZF. Since ang ZF ay hindi given, ito ay 0. And then, ang ating EA hindi rin given, kaya ay 1 and then 0. Over J0. Hindi pala 0 yung ZF. Given pala yan sa problem na 0.16. Meron pala, hindi pala 0. So, ano ngayon ang ating fault current? So, ang fault current natin ay naka-per unit dahil wala tayong given na actual voltages. Negative J2. So, ito ay negative J2 or 2 angle negative 90 degrees ay per unit. So, ito na yung ating. So, kung halimbawa, given ka naman ng mga base voltages na so, mag-compute mo na yung fault current na actual. Yan. So, screenshot nyo muna kung hindi kayo nakapag-notes yan. Lagay na natin dito kahapon yung summary ng steps. Although ito naman ay so hindi yata nasulat yung summary. So pero ito lang naman din yan. Ito din yan. Pero susulat na natin yung steps natin para so 3 steps lang naman tayo para sa power flow, sa short circuit analysis. So ito yung ating may notes naman kayo notes na gamit. Sige, screenshot nyo muna bago tayo mag-proceed. So, summarize natin yung steps natin sa pag-solve ng fault analysis. So, step 1 ay draw natin yung per unit diagram. Siyempre, ito ay with values. Yung mga elements. So, dito, kapag halimbawa ay hindi niya naka-per unit, so una, ang gagawin natin ay divide muna natin yung system. So, divide the system into different regions para malaman natin kung ano yung mga V-base. So, assign natin yung V-base and S-base. And then, apply natin yung formula ng Z-nu if needed. So,
Pag hindi naman kailangan, di mo magagamitin. So, draw the per unit diagram. Pangalawa ay solve for CTH. So, ang CTH ay yung ating pag-simplify ng circuit. Ito naman, 6 minutes. So, solve until 2:30 p.m. Volt at bus 2. Ayun yung steps. Hanggang 2:39. Chat dito ha, ang sagot natin. Yung fault current na. So, ito ay same procedure. Iba nga lang yung location ng fault. 3. Sige, tingnan natin. Okay. So, ito yung ating dito nangyari yung fault sa bus 2. So, itong G1 at saka G2 ay i-shorted muna natin. Tapos itong 0.1 at 0.1 yan, naka-series. Tapos itong 0.4 at saka 0.4 naka-series din yan. So, ano na yung siguro nag-delta to Y pa ulit kayo din yan. Siguro. Tama nga. Hindi. Delta to Y kayo. Siguro. Kasi naka-series lang naman ito eh. So, yung bus naman na ganyan, pagka pag sa power system, ito ay pwede mo yan i-simplify kasi yan i-considered as load lang naman kapag naka-per unit yan. So, ano magiging itsura niyan ngayon? Ito yung 0.2, ito yung bus 1, tapos ito yung bus 2. So, dito sa bus 2, nangyari ang fault. Tapos ay ito ay J0.4. Tapos ito naman ang J0.8. Tapos ito yung magka-series ang 0.4 kaya ay 0.8 din. Tapos makikita mo dito na itong 0.8 ay parallel. Lagay natin dito. Ito yung 0.2. Tapos ay ito yung bus 1. Ito yung 0.4. Tapos ito ang bus 2. Tapos itong parallel ng 0.8 ay ano ba yan? 0.4 yata yan. Parallel ng 0.8 ay 0.4.
Ito. Tapos, makikita natin dito na itong dalawang ito ay naka-series. So, pag naka-series yan, anong magiging itsura niyan? Ito yung ating bus 2. Ito yung 0.4. Dito nangyari ang fault. Ayan. Tapos ay 0.2 tsaka 0.4 naka-series. So, ito ay 0.6. So, makikita natin na yung connected sila pareha sa ground. So, itong 0.4 at saka 0.6 ay naka-parallel. So, yun na yung ating CTH. So, ang CTH ay parallel ng 0.6 at saka ng 0.4. So, compute nga ako na rin. CTH 0.24. Negative kayo. Positive. Positive. Say 0.24. Then, substitute natin yung IF. So, EA over VTH plus ZF. So, ito ay 1 angle 0 over 0.24. Ang ZF ay given na 0.16. Ano na yung ating fault current dyan? Natin 2.5. Ito ay 2.5 angle negative 90 degrees per minute. Ito na yung ating sige, screenshot nyo muna bago tayo mag-proceed. Yeah. Okay na. May tanong ba tayo bago tayo mag-proceed? So, itong example sa letter C, ito naman ay fault at bus 1. Siguro naman ay alam nyo na rin. So, ganun ulit, lalagay natin yung kanyang diagram. Tapos, ang fault ay nangyari sa bus 1. So, susunod nyo ngayon ang CTH at saka ang IR. Kaya na siguro ito ng 240. 240. Yan, may nanalo na. 2.12. Ito yung ating ang CTH natin ay 0.16. Ang ating fault current ay 3.125. 3.125 angle negative 90 degrees per unit. Na tayo.
yan lang yung ating para doon sa fault analysis, balance kapag yan ay using Thevenin's method. So, reminder muna tayo bago mag-proceed dito. So, yung reminders natin para doon sa ito po, ba't na? So, ating para doon sa laboratory, yung ang submission ng lab report ay iisa-isahin na natin para makaisod-isod pag kasi lahatan sa kayang gagawin pagka malapit na. So, isa-isa na lang at kada experiment. So, ito yung ating mga submission dates. Submission of lab report. So, para dun sa experiment number 1, so ang submission nito ay sa week 13. Ang week 13 ay, ano ba ngayon? Week 10, Week 10. So, sa next week, ang ating meeting ay Monday, Tuesday. So, April 1 and 2, ang gagawin dyan is yung pag hindi pa tapos yung experiment 1, di itutuloy. Pag tapos na, ay di yung experiment 2. Pero ang isasubmit lang na lab report ay yung experiment 1, which is sa April 15. So, dun sa face-to-face, dun isasubmit ang hard copy ng lab report. So, isa lang naman per group yan. So, sa April 15, ang ating submission ng lab report number 1. Tapos, ang sunod, yung experiment 2, ay sa week 15. So, yun ay sa April, April 29. Tapos, ang sunod ay May 13. Ang ating final week na, 13 to 17. So, experiment number 3. So, take note yung ating mga submission of lab reports. So, ang week 17 ito ay final exam na, final week na yan. So, kung kailan yung final exam, hindi doon isasubmit yung experiment number 3. So, medyo matagal pa naman yan, kaya marami pa kayong So, sa next week, tayo naman ay April 1. So, ito ay experiment 1 and 2. So, kung sakaling hindi kayo tapos sa 2, di 1 lang, basta matapos man lang yung 1. Tapos ang report naman ay sa 15 pa, medyo matagal pa. Tapos ay every, ito lang naman tatlong yan. So, remember na ito ay 50% ng grade yan. 50% ng grade. Tsaka kasama yung yung attendance doon sa mga lab. Sa lab. Yung sa paggagawa ng lab mismo. Sa yung lab report. Ang format natin, ang format ng ating lab report ninyo ay depende doon sa depende sa nakalagay doon sa rubrics. So, yan. So, depende dito kung ano yung ilalaman ninyo dyan sa lab report. So, kailangan meron niyang abstract and introduction, may diagram, may materials, may discussion. So, yan lang. Kung ano yung pagkakasunod-sunod yan, yan din yung ilalaman ninyo doon sa lab report. So, ito ay i-limit ninyo ang number of pages kasi ay hindi naman yan padamihan. Kung ano lang yung sense ng inyong sinasabi ng sa lab report. Saka syempre yung data. So, siguro mga 10 to 15 pages, okay na yan. Yan. Yung report mismo, hindi kasama yung front page at saka yung rubrics. So, ilalagay niyo ito sa harap ng lab report ninyo
Tapos yung front page ng inyong lab report ay nandun yung group number tsaka group members, tapos yung signature. So, dapat ang signature ay yung wet signature ha. Hindi pwede ang e-sign. Kasi yan, ano naman kayo face-to-face naman. So, kailangan ano. So, valid din na yan. Lab 1. Ano daw? Hindi pa po na-upload yung ating... Hindi pa? Hindi. Ano natin din? Hindi pa ga? Pwede yung nagagawin sa ano. Ba yung ano? Hindi pa pala. Wala pa. Nandito pa pala kayo. Hindi pa. Kasi testing pa lang yung ano. Bakit yung ibang section yung meron na yan? Paano kayo nahuli? Wala pa din. Wala pa pala. Sadya pala. Practice lang. Ay, array pala. O3 pala meron. Hindi pa pala kayo. O3 pala yung meron. O3 at O4. Anyway, kaya naman yan. Sa Monday, nakawid na yan. Hindi ko gets yun. World Engineering Day. Wala ka po ano with World Engineering Day. Okay, sige. Pala yun. Ano araw ba yun? Monday. Oo, nung kayo naharang dun sa ano, naharang kayo sa flag ceremony. Pala. Sige. Anyway, ano naman, matagal. Para naman ay week 13. Ang week, parang April 1 ay week 11 lang ito eh. So, gagawin niyo ito sa April 1 and 2. Yun ang gagawin niyo sa April 1 and 2. Nag-discuss na tayo dun sa computation. Computation na kung paano mag-compute. Hindi pa rin. Hindi pa. Okay. Pwede. Kailan yun? Ngayon. Siguro ngayon. Nalagay ko lang yung ano. Hindi pa. Naman si Otoy. Tayo. Titignan. Again, ito ang inyong gagawin sa Monday. Pero huwag niyong gagawin to sa Holy Week ha, kayo mangiling. Kaya hindi ko isa-send. Kasi doon baka kayo magsipag masyado. Kaya hindi ko isa-send. Ito yung gagawin ninyo sa Monday, sa April 1 tsaka 2. Ang gagawin lang naman dito sa Lab 1, kukomputin nyo lang itong mga values niyan kasi walang value ito. Bawa ito, walang value. Kita kayong ano diagram diyan, kita. Naku, hindi ko marinig. Kita? Ayan. So, ito yung gagawin ninyo sa Monday. Mabilis lang naman nito kasi kayo di ba parang AutoCAD lang naman, drag and drop nga lang ito eh. Sa palagi ko, mas madali pa ito kaysa AutoCAD eh. So, gagawin nyo lang itong diagram na ito, yan, sa etap, tapos ay lalagyan ninyo ng values ito, kukompute ang values nito. So, halimbawa ito, ang pag-compute ng circuit breaker 1, compute din.
Yung red one. Ito yung diagram niya. Ito lang yung gagawin dyan. Building power system network and specifications. Ang objective lang dito ay ma-drawing ito sa ETAP, malagyan ng mga values, ma-compute ang mga values. Yun lang. Hindi pa, Kasi ang sunod, saka pa lang power flow, ang pang number 2. Ang number 3 ay yung short circuit. So, yung una ay computation lang. At saka, i-diagram mo lang ito sa ETAP. Yung 1. Tapos, ito yung computation natin. Itong mga computation na nandito, ito ay estimate lang, kumbaga. Kasi pag kayo nag-ESD na, kaya dapat ESD muna para bago itong PSA. So, pagka kayo nag-ESD, yun ang detailed computation. So, sa ngayon ay, lang muna tayo, estimation lang muna. Yan. So, ito yung pag-compute ng ating values. Okay. Kaya naman ay section 1 kayo, diba? Hindi ka magagaling ang section 1. Hindi ka nakarank ang pag-section. Pag-section 1, magagaling, tapos hanggang sa padulo. Tama ka? Hindi ka gayon. Ayaw yung pumaya. Halimbawa, ito kasing circuit breaker 1, walang value na nakalagay. Walang nakalagay kung anong ampere trip niya, kung anong kanyang rating. Yan, kung anong rating niya, walang nakalagay. So, itong, pag magkukumpute ka ng circuit breaker 1, ang pag-compute niyan ay kukumpute mo kung anong current ang dadaan dyan. So, anong current dadaan dyan? Yung power equation dito. Ayan. Full load current. So, kung yan ay naka-horsepower, i-multiply mo muna 746 kasi watt yung conversion. Pag naka-watts naman, wala na yung 746. Power formula lang. Power equation lang to solve for the full load current. Pag nasolve mo na yung full load current, i-multiply mo yan ng 250%. Halimbawa, na-compute mo na full load current ay 20 amperes times 250%. Ano ang 250% na 20? Times 2.5, 50 amperes. So, ibig sabihin, ang iyong circuit breaker na para dito sa chiller 1 ay 50 amperes. So, hahanapin mo ngayon doon sa ETAP kung ano ang i-input mo doon sa ETAP ay 50 ampere trip ang ilalagay mo dito na breaker. Yun ay para sa CB1. So, ganun din dito sa mga individual. CB2, CB3, CB4, CB5. So, kung ano yung mga nakalagay na load dyan, yun yung kukumputin mo yung current, tapos malinaw gayon para sa individual muna. Individual circuit breaker. Okay naman yan. Stop na para dun sa Okay gayon yung circuit breaker computation. Tawaga. Thumbs up na kung okay yun. Alright, sige. Hindi makikita. Yun naman yung estimate. Kumbaga, pag nagkamali ka doon, pag click mo sa ETAP, makikita mo naman doon pag nagkulay yan o nag-violet, ibig sabihin, mali ang iyong computation. So, i-adjust mo din. Pero, syempre, sa lab 1, kailangan tama ang computation kasi kasama sa grading yun. So, CB1, yun yung computation ng circuit breaker 1. Computin mo yan. Ito. 250 kilowatts yan, di ba? Ang chiller 1. Lalagay mo dito yung 250 kilowatts divided by the voltage, the power factor, efficiency. So, ang efficiency, pwedeng 0.8, pwedeng 1. So, depende kung ano nilalagay mo dyan. Tapos, kung ano yung full load current na makuha mo,
i-multiply mo ng 250%, yun ang size ng iyong breaker. So, yun ang ilalagay mo na size ng CB1. So, ganun din, CB2, ito naman, chiller 2 naman. Dito, CB3, lamp load 1, and so on. Yun ay para sa mga kanya-kanyang circuit breaker. Paano naman dito sa B3, mga to B3? Paano pag B3? Ang B3 ay, ang load na sakop niya ay itong dalawa. Dapat nang lagyan ng ano. I-highlight na. So, ang CB, yung B3, ang load niya ay ito. Oh, naku po, ano nangyari? Hindi na nga, makamaan. So, itong B3, ang load niyan ay CB1 at saka, chiller 1 at chiller 2. So, pag kinumpit mo yung size ng breaker ng B3, kukunin mo yung current ng chiller 1, kunin mo yung current ng chiller 2, i-add mo, yun yung total current na dadaan dyan. Multiply by 250%, yun ang size ng iyong circuit breaker. Yun ang size ng B3. Paano naman yung B2? Ang B2 ay, since nasa high voltage yan, times 600% naman. Ito naman yung formula dito. Sana yun. Ayan, 600%. So, kung anong makompute mo na full load current, times 600%. So, times 6. So, kung halimbawa ay 10 na lang, 10 amperes. Halimbawa, 10 amperes, ang nakompute mo na total current. O, hindi yung 10 amperes ang nakompute mong total current nila. O, hindi ang B3 mo ay 25 amperes. Ang B2 mo ay 60 amperes. Yun lang. Ganun lang ang sizing ng circuit breaker. So, ganun din dito. Pag B6, ang load niyan ay itong tatlong ito. Lamp load 1, 2, and 3. Kasi yun yung under niyan. Yung B4 is yung high voltage niyan. Pag itong B1, hindi lahat yan. Hanggang B2. Load niyan ay lahat yan. Total load niyan. Lahat yan. Kunin mo yung current nito, current. Hanggang makumpit mo yung okay, gayon, malinaw yun para sa circuit breaker. Thumbs up na. Yeah. So, ganun ang para sa circuit breaker. Paano naman yung sa feeder cable? Kasi dito sa feeder cable, ito ay ito ay anong tawag din yan? Yan ay yung kanyang cable, yung conductor yan. Conductor yan. Conductor sizing, kasi nakalagay lang dito ay yung kung gaano kahaba, 75 meters. So, ang size ng conductor ay ito naman ang computation. Ayan, cable sizing. Pagka yan ay motor load, times 150. Pag non-motor load, 125%. So, kung anong nakompute mo kanina ng full load current, multiply mo lang yan. So, dito sa ating, dito, yung chiller 1 tsaka chiller 2, considered yan as motor load. So, yan ay times 150%. Yun yung size ng cable. Halimbawa, liga 10, halimbawa 10 amperes yung na-complete mo dito. Times 150%, so that is 15 amperes. So, hanap ka ngayon sa ETAP ng cable na kaya yung 15 amperes. Okay, so ganon. Dyan. So, ganon din dito sa cable naman dito. Anong cable size na rin? E di kung anong current ang dadaan dyan. Diyan, may na-compute ka naman na current dito. Times, Times, yan. Times 150 at saka times 150. Okay. And then, yun ay para sa cable sizing. Paano naman ang sa transformer? Halimbawa, transformer 1, paano ang sizing ng transformer 1? Paano ang sizing ng transformer 1? Ano yung formula natin? So, nandito din ang transformer sizing. Yan. Ito ang sizing ng transformer. 1.3 times total connected load para sa transformer yan. Alin dyan yung total connected load? Halimbawa, ang T1, ang total connected load niyan, ay itong chiller 1 and chiller 2. Kukunin mo yung KVA niyan dalawa, mag-a-addin mo,
times 1.3. Halimbawa, ang chiller 1 ay let's say 200 kVA. Ang chiller 2 ay 300 kVA. O di 500 kVA times 1.3. Anong 500 times 1.3? E di mga approximately 700. O di ang size ng yung transformer 1 ay 700 kVA. Okay? Na dapat ang connection ay Y-grounded. Nasa itap din. Okay? Ito. Bawa, paano ang T2? Transformer 2. Ang load niyan, ito yung under niyan. Itong lamp load 1, lamp load 2, lamp load 3. So, kunin mo yung kVA nito. Ayan. 75 plus 150 plus 120. Di yun na yun. Dito pagka ito ay combination kasi ito ng 3-phase at saka single phase. Kapag kayo nag-ESD, hiwalay ang computation ng single phase at 3-phase. So dito, since estimation lang muna tayo, kahit single phase, kahit 3-phase, pag-add nyo na lang din, ha? Para lang sa, para lang sa PSA. Kasi aralin nyo pa naman yung detailed noon sa ESD. So sa ESD, kasi medyo madami yun, pag kinonsider pa natin yun. So, hindi na natin i-consider muna yung single phase, 3-phase pag dito. Ganun yan. So, halimbawa naman ay paano pagka yung so, kung halimbawa ito, anong load yan? Ito lang ba yun o kasama ito? So, yun yung siyempre, pag hindi mo sinama naku, overload agad yan. Pag, halimbawa, kinumpit mo, itong lamp load 1, 2, 3 lang kinumpit mo, tapos biglang pagbuhay ng paggaling ni Ralco, aandar din wala, wasak yung transformer. Kaya dapat kasama ang load nito. So, yun ay para sa transformer. Paano sa generator? Ang generator naman ay 1.2 times total connected load. Yun yung rating niyan. So, halimbawa, ang generator ay gagana lang naman iyan kapag nawala ng kuryente ang iyong supply din naman kayo mag-generator na nagana naman ang meron ko. Halimbawa, paano ang computation ng generator? So, ito, halimbawa, ang sabi ng iyong customer, customer mo, pa-design nga ng generator na ang pag nag-brown out itong itong nasa right side lang ang gusto kong loadan. Ito, bahala na yan. Ayoko yan. Ito lang critical sa akin yan. So, ito lang yung load mo. Computing mo lang to, i-add mo lang yung load na yan. Total connected load times 1.2, yun ang size ng iyong generator. Pag halimbawa, gusto mo ay ito lang, chiller 1, chiller 2 lang, priority ko ang chiller 1, chiller 2. Kahit mawala yung ibang yan, wag lang rin chiller 1, chiller 2. So, itong load lang na to ang ilalagay mo dyan. Yun lang yung ito-compute mo. Tapos, ay mayaman ako, mayaman ang aking customer. Kaya, ilalahat ko yung load na yan. I-add ko lahat yan, total load, yun ang generator ko. Para pag nawala ng kuryente ang meron ko, tuloy-tuloy ang aking operation ng aking kampanya lahat. Walang gagana lahat. So, yun ang iyong generator. So, total connected load times 1.2. Ayun. So, meron ba tayong tanong? So, yun ang gagawin ninyo sa yes, John Lennon. Tanong. Sir, doon po sir sa generator, pwede po maglagay ng transformer? Ulit. Sa generator po sir, pwede po maglagay ng transformer? Bakit ka maglalagay ng transformer? Wala po sir, naisip ko lang po. What if mababa po yung binigay na voltahe ng generator? Pwede naman kung halimbawa ang supply mo ay 460 volts tapos ay ang kailangan mo ay 220 volts yung isa ay 460 volts na motor. May ganun may 460, may 220 volts. So, pwede naman kang maglagay ng step down na transformer. Pwede naman. Pag step up po, sir, wala pong ganun? Ay, wala. Para saan?
Susuplayan mo yung ano. Ah, parang hindi. Oh, parang hindi. Sige, pwede na i-try kung ano, curious kayo. Sige. Yun ang gagawin ninyo sa ano, sa Monday. Ilalatag ninyo ito sa ETAP, i-draw, ilalagay sa ETAP, tapos kukumputin ang mga values niya, tapos ay i-input sa ETAP yung mga specs niya. So, yun lang. Hindi pa naman yan ano, hindi pa kailangan mag-run ng load flow kasi sa experiment 2 pa yun. Ang experiment 2, ito din ang diagram niyan. May tanong pa tayo? Tanong? Yan na. Kung wala nang tanong, edi yun lang muna. And see you sa next week. Okay, bye-bye. Thank you.